Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa at sisimulan ko na ang chapter 43 hanggang 45. Kinausap ni Denji si Pochita at sinabing dalawang babae na ang nagugustuhan niya at hindi nga daw si Angel Devil dahil nalaman niyang lalaki ito. At hindi din si Kobine dahil sinubukan siyang patayin neto at lalong hindi si Power dahil sinusubukan siya netong patayin paminsan-minsan. At isang malaking sinungaling at racist si Power. Nang sa sumunod na pahina ay makikita natin si Rise at si Makima at tinanong niya si Pochita kung sino sa kanilang dalawa ang pipiliin niya. At balik na nga tayo kay Rise na hanggang ngayon ay tinatakbuhan niya pa din ang weird na lalaki hanggang sa makarating sila sa rooftop ng eskwelahan. Ngayon nga na wala nang matatakbuhan pa si Rise ay tinanong niya ito kung sino nga daw ba ito. At sinabi naman nito na nakakatawa nga daw ang tanong na yon at sinabi kung kilala daw ba ni Rise ang sarili niya. Na siya nga daw ay ang cheese na pain para sa daga. Sinabi naman ni Rise na ano nga daw bang pinagsasabi neto at pwede daw bang layuan na siya neto. Nang sinabi naman neto na babalatan niya ang mukha ni Rise at tatanggalan ng mata at ipapakita kay Chainsaw Man at sasabihin ng babae mo ay boy pa din. At hindi niya may paliwanag kung bakit pero lahat ng lalaki ay ginagawa ang lahat ng sinasabi niya. Na pagkatapos nun ay papatayin niya ito sa madaling paraan at hindi niya nga daw kailangan ng buhay ni Rise. Nang sinugod niya nga dito si Rise, nang biglang ginamitan ni Rise ng sistema, isang martial arts sa Russia ang weirdong lalaki at sinakal ito hanggang sa malugutan ng hininga. At bigla nga itong nagsalita ng Russian words na hindi natin maiintindihan. Pagkatapos nun ay bumangon na siya at kinausap ang Typhoon Devil na sinabing siya ang dahilan kung bakit sila natrap ni Denji sa eskwelahan. Na sinabi naman ng Typhoon Devil na hindi niya nga daw alam na nandito si Lady Rise. At tinawag niya nga itong Lady Rise at mukhang meron ngang kakaiba kay Rise. At hindi lang nagkataon ang pagkikita nila ni Denji. At balik na nga tayo kay Rise na sinabi kay Typhoon na hahayaan niya ang nangyari ngayong araw kapag nainig siya sa kanya. At itago na nga ang patay na katawan ng lalaki. Balik na nga sa eskwelahan at nagkita ng dalawa at pumunta sa isang festival para magsaya. Pagkatapos nun ay dinala ni Rise si Denji sa lugar na sinasabi sa kanya ng kanyang amo kung saan merong magandang view sa fireworks. Kinausap niya dito si Denji at sinabing pinag-isipan niya ng madaming beses at ang sitwasyon nga raw ni Denji ay napakalala. Dahil ang 16 years old na katulad ni Denji ay hinahayaan ng gobyerno na lubaban sa mga devil hanggang mamatay at hindi man lang pinag-aaral sa eskwelahan na dapat hindi pinapayagan ng gobyerno ang ganong pangyayari na ikinagulat naman ni Denji. Pagkatapos nun, hinawakan ni Rise ang kamay ni Denji at sinabing umalis na sa kanyang pinagtatrabahuhan at sumama na lang sa kanya para lumayo. Dagdag niya pa dito na sisiguraduhin niya magiging masaya si Denji at poprotektahan niya ito. Nasaan naman daw sila pupunta ni Rise? Sinabi niya na meron siyang kakilala na merong place at ang public safety ay hindi siya matatagpuan. At kapag pumunta sila doon ay pwede sila makapasok sa eskwelahan ng magkasama. Sumagot nga na si Denji na bakit naman gagawin yon ni Rise. Yun nga ay dahil meron siyang gusto kay Denji. Mukha na ang nahihirapan magdesisyon si Denji at sinabi ni Rise na bakit nahihirapan at nagdadalawang isip si Denji na hindi daw ba siya neto gusto. Sa totoong araw ay gusto niya si Rise pero nagkakaroon na si Denji ng recognition sa public safety at hinahayaan na siya na pumunta sa malalayong lugar na walang nagbabantay sa kanya. At natututunan niya na kung paano makisalamuha sa mga tao kahit meron siyang pangit na ugali. At nagawa niya na nga daw ang gusto niyang gawin doon sa babaeng katrabaho niya kahit hindi niya ito maintindihan. Nahanap niya na din ang career goal na gusto niya at nagsisimula na siyang maging masaya at unti-unti niya na rin nagugustuhan ito. At pwede daw bang hindi niya na ituloy ang balak niya at gusto niyang magkita pa rin silang dalawa. Nadismaya nga si Rise at sinabing naiintindihan niya na mayroong ibang babae na nagugustuhan si Denji. Pagkatapos nun ay hinalikan ni Rise si Denji habang nagkakaroon ng fireworks sa best place kung nasaan sila. Nabigla namang bumagsak si Denji na kinagat pala ni Rise ang dila niya. Nang magtatangkang mag-transform si Denji into a hybrid ay bigla namang pinutol ni Rise ang kamay ni Denji at nilapitan ito para halakan pa ng isang beses at tinanong kung masakit daw ba.
at humingi nga ito ng patawad mula kay Denji na kukuhain niya na ang Chainsaw Heart mula sa kanya. Nabigla namang lumitaw si Beam at sinagip si Denji mula kay Rise. At takot na takot nga ito kay Rise at bakit hindi niya agad na-realize na mula sa kanyang scent na si Rise ay ang Bomb Devil. Nang nag-transform naman si Rise sa kanyang hybrid form at sinabing magnanakaw si Beam. At inatake niya nga ito si Beam nang nagawa naman makaiwas ni Beam at habang bitbit niya si Denji ay inatake na naman siya ni Rise. Pero nahihirapan nga si Beam dahil pinoprotektahan niya si Denji na sinabi naman ni Rise kung member daw ba siya ng 4 Division at kapag iniwan niya si Denji ay hahayaan niya itong mabuhay. Nang nag-transform naman ang ulo ni Beam bilang shark at inatake si Rise na pinigilan lang siya dito sabay pinasabog ang katawan nang bigla namang may dumating na mga nakasibilyan na Devil Hunter. Pero walang kahirap-hirap nga lang itong pinatay ni Rise nang kukuhain niya na sana si Denji ay bigla nga mabilis na nakatakas ang dalawa. At sa sumunod na panel ay makikita nga natin si Aki Hayakawa na tinitraining ang mga miyembro ng Public Safety Devil Hunter. At nagpapasalamat nga si Nomo kay Aki dahil tinuturuan niya ang mga trainee ng Devil Hunter. At inalok niya itong bumalik sa 2nd Division dahil hindi pa naman daw ulit para sa kanya. At dagdag niya pa dito na puro gory story ang mga nababalitaan niya sa Special Division. At kapag maayos nga daw ang mga mangyayari, in 5 years ay magiging Vice Captain na daw siya at gagawin niya ang lahat para makabalik si Aki sa 2nd Division. At nagpapasalamat nga dito si Aki nang sinabi naman ni Angel na bakit hindi sinabi ni Aki na mamamatay na siya in 5 years. At tinanong niya ito kung sino ang nagsabi sa kanya nito. At sumagot naman si Angel na si Power ang nagsabi sa kanya nito. Sinabi ni Aki na sarilihin niya na lang ang sikreto na yon. Nang sinabi naman ni Angel na sobrang swerte nga raw ni Aki dahil mamamatay na siya. At hinihiling ni Angel na sana ay mamatay na din siya balang araw. Dahil hanggat buhay pa siya ay kailangan niyang magtrabaho at kapag siya ay patay na ay hindi niya na kailangan gawin pa yon. Nang bigla namang sumulpot si Nomo at sinabing kailangan niya si Aki sa baba. At balik na nga kay Beam at Denji na sinabi naman ni Momo na galing daw ang dalawa sa harap ng pintuan. At sinasabing kabilang sila ng Special Division at tinanong si Aki kung totoo nga daw ba ito. At sinabing kabilang nga sila sa Special Division nang tinanong naman ni Aki si Beam kung anong nangyari kay Denji at sumagot naman si Beam na ang Bomb Devil ay papunta na at kakampi nga raw ito ng Gun Devil. Na ikinagulat naman ni Aki at tinanong ito kung paano niya nalaman yon. At kailangan niya sumagot kung hindi ay si Aki mismo ang papatay sa kanya. Na sinabi naman ni Beam na hindi niya nga pwedeng sabihin dahil nangako siya kay Makima. Nang sumigaw naman si Beam na si Bam ay narito na. At hinarap nga ito ni Nomo at sinabing hindi na pwede pang lumapit si Rise dahil ang lugar nila ay ang Devil Extermination Division 2 training facility at off limits na nga ito sa mga civilian. At sinabi naman ni Rise na tulungan siya dahil meron ng devil na humahabol sa kanya. Ang laki naman daw ng ngiti ng isang babaeng hinahabol ng isang devil at sinabi niya kay Aki na kumain niya na si Denji at Beam at tumakas na at tawagan ng headquarters at ang vice captain. Na sa sumunod naman na pahina ay sinabi naman ni Rise na mukhang hindi gumana ang plano niya kaya dediretso na siya sa plan B kung saan papatay niya silang lahat. At dito na nga natatapos ang chapter 43 hanggang 45 at ang sunod ay ang 46 hanggang 48.